Yan. Hallelujah. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta ang inyong vacation? Yan. Pakibatay muna ang iyong mga nasa likod at mga nasa harap. Kumusta kayo? Yan. Purihin po ang Panginoon at nagagalak po kami na kayo po ay narito upang makisama sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Maging ganun din sa ating Facebook Live at sa mga social platform pa po natin. Purihin po ang Diyos at nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At muli, ay purihin po ang Diyos. At tayo po ay nasa serye ngayon ng tinatawag po nating resurrection. So ngayon, araw, tatalakayin natin kung paano ba napakahalaga ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Alam naman natin na bilang isang Kristiyano ay isa ito sa nagbibigay po sa atin ng pundasyon ng pagiging isang pananampalataya. Kaya sige po, at tayo po'y dumako na sa ating teksto sa umagang ito. Pinamagatan po nating Hope in the risen Christ. Sa babasa kanina, sabi po doon, kung hindi muling binuhay ni Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Tingnan niyo po yung sinabi ni Paul, na tunay nga na ang isang mananampalataya, ang pagkabuhay daw po ni Kristo ay isa sa mga bagay na pundasyon ng ating pananampalataya. Kung walang pagkabuhay ni Kristo, ang ating pananampalataya ay parang isang wasak, walang kwenta o useless. Tulad din sa aming mga pastor, sa ating mga kapatid, kung ang pagkabuhay ni Kristo ay walang saysay, para lang kami o para lang tayo, na nagsasalita na walang kwenta. Pero dahil naniniwala tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay, ay binibigyan natin ng kahalagahan at diin itong kaligtasan na binigay. Yung pagkabuhay ng Panginoon ay not necessarily na tayo po ay sinasabi po noon ay kalunan. Kasi kung napanood nyo po yung Passion of the Cross, nagkaroon po doon ng battle ang kaaway at ang Diyos. Naalala nyo yun? Nakala ng kaaway ay talunan na si Jesus. Pero at the end pala, sino ang bida? Si Jesus. Kung isipin po natin na ang buhay ng pagkabuhay ng Panginoon sa panahong ito ay kung iisip lamang natin ay para lang sa ating mga sarili, ay hindi po. Kailangan isipin natin, ano bang part ko para doon sa pagkabuhay ng Panginoon? At ano ba yung kahalagahan ng pagkabuhay sa buhay ko? Naririnig niyo po ako? Amen. Kasi, ang pagkabuhay ng ating Panginoon, kung lagi nating iisipin, sa ating kinagisnang kultura, o ginanis ng lumang, sabi po nating, paniniwala, ay lagi sabi, uy, darating na ang mahal na araw. Ikaw ay laging mag-ingat. Lalo na yung mga magulang natin noon. Ang sinasabi, bawal magwalis pag araw ng Biyernes Santo. Bawal maligo araw ng Biyernes Santo. Yan. Pero sinasabi nating belief na yon,
tayo po ay makakilala at makabasa ng salita ng Diyos, ay taliwas pala yun sa ating talagang pagkakaunawa sa Biblia. Pero nung ma-realize natin, umalin tayo sa salita ng Diyos, sa pagbabasa natin ng mabuting balita, na-realize natin na ang buhay pala, natin bilang mga mananampalataya at anak ng Diyos, ay nakatingin doon sa pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Yun ang katagumpayan na ginawa ng Diyos. Ngayon pag-aaralan po natin sa mga sandaling ito, ano ba yung ng kung si Kristo po ay hindi nabuhay na magmuli, ano kayang may buhay ang tao ngayon? At kung nabuhay na magmuli ang Diyos, anong mayroong katagumpayan ang mga mananampalataya? Yun ang ating pag-aaralan ngayon. So ready na po ba ang bawat isa? Okay. Makikalabit muna po at baka mamaya nagsisiidlip na agad. Yan. Okay po. Number 1. If Christ is not, our faith is empty without the resurrection. Naniniwala po kayo doon? Bakit kayo naniniwala kung ang pagkabuhay na muli ni Kristo ang palataya ang ay empty? Parang ito po yan. Bottle of water. Itong bottle of water, meron siyang tubig. Dahil yung tubig na ito, sa isang botelya, pag nauhaw ka, pwede mong buksan at Pero kung wala ng laman ang tubig, ay ang bottle ng tubig, anong pwedeng gawin? Ang pwede pong gawin, itatapon. O kaya ilagay sa isang lalagyan na pwedeng i-recycle. So means to say, kapag ito po ay mayroon laman, is useful? Amen. Kasi pwede uminom dahil may laman. Pero kung wala, iisang tabi mo lang siya. Ganon ang palataya kung wala resurrection ng ating. Walang tatayo sa inyong harapan na mga mangangaral kung walang sinasabi po nating halaga yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, faith without the resurrection, no victory can be claimed. No victory. Kasi wala naman nangyari. Walang saysay yung pananampalataya eh. Walang may claim na ikaw ay isang mananagumpay kung walang nagtagumpay o pagkabuhay. Di ba? Paano masasabi na ikaw isang mananagumpay kung hindi ka marunong? Sabi po nun, lumaban sa buhay. Sabi nga minsan, ang problema daw ay hindi dapat tinatakbuhan. Kailangan hinaharap. Para ano? Para makita mo kung paano mo siya
bigyan ng solusyon. Kung paano mo siya hihingi, kung paano mo hihingan ng tulong ang Panginoon sa mga bagay na kailangan mo ng tulong. So no victory can be claimed. And hopeless. Pag sinabing hopeless, wala nang kapag-asa. Para bang iniwan ka sa kalagitnaan ng dagat na wala kang makita ni anumang isla na pwede mong tabihan at nalulutang-lutang ka na lang. At walang dumadaan ng anumang uri ng sasakyang pandagat para ikaw ay masagip. Hopeless. Pwede ka na lang lapain ng isang pating. Hindi ka naman pwedeng maging Jonah na nilapan. Nilagay, di ba? Kinain ng isang balyena. At natira doon sa ilalim, sa belly ng isda. At niluwal sa Nineveh. Di ba? So hopeless. Kung walang resurrection, ang tao ay hopeless. Powerless. Bakit powerless? Kung walang resurrection, walang mangyayaring kapangyarihang kumilos at maging matagumpay ang isang mga mananampalataya. Magkakaroon lamang siya ng mga bagay na suliranin sa bawat kanyang dinadala sa buhay. Ano mang gawin niya sa kanyang buhay ay powerless. Hindi siya magkakaroon ng sinasabi po nating lakas na nagmumula sa risen Lord kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Kaya mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano, itong pagkabuhay ng ating Panginoon ay dapat lagi nating inaalala. Para yung pagsilang ng ating Panginoon. Itong pagkabuhay ng ating Panginoon is the biggest, pinakamalaki ng ginampanan na papel ng Panginoon sa mundo. Para yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat ay mapawi. At maligtas tayo sa kasalanang kapahamakan na itinalaga lamang sa mga nagrebelde sa Diyos. Tanong ko, lahat ba kayo nagrebelde sa Diyos? Oo, hindi. Dati, oo daw. Oo, dati. Di ba? Tayo din, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dati, tayo ay rebellion. Nangungusap na sa iyo ang Panginoon noon, oy, sumunod ka na sa akin. Ano mang mga disgrasya na nangyari sa iyo, sinasabi ng Panginoon, sumuko ka na, isumpo mo na iyong sarili. Pero ganun pa rin ginagawa mo. Binabaliwala mo ang mga bagay na nangungusap sa iyo ang Diyos. At salamat naman sa Diyos dahil ika'y binago at sumunod sa panawagan. May mga ganun tayo, di ba? Sa buhay. Kung kailan mayroon ka ng mga suliranin at kung kailan mayroon ka ng mga dinadaanan sa buhay, doon ka palang susuko. Kung kailan pinapasuko ka na ng Panginoon sa simula pa lamang, ay, kaya ko to Lord, kaya ko pa. Hanggang sa huli, na parang natrap ka na, doon ka palang susuko. Kaya yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay isang kasaysay na napakahalaga na dapat lagi nating
ipinaalala ano po, bilang mga kapatid, na may Kristo na nagbigay ng kanyang buhay, binuwis, isinaalang-alang ang kanyang buhay para sa ating lahat. Na itong lahat na to, na yung victory can be claimed, yung hopeless, yung powerless, ay mawala. Kaya mahalaga na yung pananampalataya natin ay hindi maging empty. What are the applications of this? Make your faith is anchored for the hope of the Lord. Kailangan yung ating pananampalataya na may pag-asa ay laging naka-anchor lamang sa Diyos. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Kasi gusto natin lahat na anumang pananampalataya natin ay nakatingin tayo sa Diyos na puno ng pag-asa. Ano po? Dahil alam po natin ang mundong ito, sasabihin po natin, napaka-injustice. Makikita mo, bakit kaya pinagpapala pa yung mga masasama dyan? Eh, paano naman yung mga mabubuti na naghihirap? Ang Panginoon is always just. Makatarungan siya sa lahat. May mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ang karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay marunong kahit kailan. Tandaan po natin. Your will is not the will of God. And your ways is not the way of God. Lagi nating iisipin. Make sure your faith is anchored not just in the tradition, but in the living Christ, that the true victory requires completion, perseverance, and the most important is God's help. Tulad na hindi tayo dapat manangal lamang sa ating mga sariling gawa. Dapat manangan tayo sa tulong ng Diyos. Kahapon po aming Bible study sa San Nicolas, natanong ko po doon sa mag-asawa. Sabi ko, bakit napakahalaga ng buhay ng isang Kristiyano, ano po, naialay ang buhay ni Jesus sa tao? May nagsabi po doon, kasi pastor, dahil sa ating mga gawang kasalanan, dahil sa ating mga katigasan ng ulo, kaya siya ipinako sa krus at namatay. Kung titingnan po natin, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Ang siya nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang siya nagbibigay sa atin ng provision. Pero minsan, ang nakakalungkot, nakakalimutan natin minsan magpasalamat. Nakakalimutan natin tumawag muli sa Panginoon. Tumatawag lang tayo kung minsan pag tayo may papangailangan. Instead na tawag mo Panginoon, ang natatawag mo, pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon. Di ba? Instead na pasasalamat ang mabanggit sa Panginoon, puro pahingi noon, pahingi noon. Kaya, ngayon pa lamang, ipakita natin na ang Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat. Sa iniisip natin, sa pagkilos natin, sa pananalita natin, sa
pakikipagsalamuha po natin, kailangan ang makita ay Diyos. Be Christ-like, kapatid. Bakit? Kasi ang Diyos lang na namumuhay sa iyo eh. Sa Ephesians, ang sinasabi doon, kung si Jesus lang namumuhay sa iyo, namumuhay ka dapat sa kabanalan. Hindi yung banal-banalan ka lang. Dapat kabanalan. Amen po ba? Parang tahimik po yata ang lahat. O nakikinig lang? Nakikinig lang po. Minanamnam. Praise God. Number 2. Kung walang pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ito po ang number 2. Sin still remain without the resurrection. Ang kasalanan daw ay mananatili sa tao kung wala ang pagkabuhay. Totoo ba? Is it true? Na ang kasalanan ay patuloy na mananatili sa tao kung wala ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Bakit kasalanan, Pastor? Kasi ang kasalanan, siya ang ugat ng lahat. Kaya tayo napahiwalay sa Diyos. Diba? Pag minana natin kasalanan, ano po? Kina Adan at Eva, ay mayroon tayong inaayos na tamang relasyon sa Diyos. Kasi na-distort yung relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. At yun ang gagawing, yun ang ibig sabihin, yung pagkabuhay ng ating Panginoon, ito yung pamamaraan para muling manumbalik yung relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya nga, sabi dito, sin continues to roll. Ang kasalanan ay mananatili sa iyo at siya pa rin ang siyang mamamayani sa buhay mo. Kahit anong mga bagay na gawin mo dyan, puro kasalanan ang lalabas. Diba? Kasi, wala yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Kasi kung ang buhay o yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay siya ang katugunan para maalis yung mga kasalanan po natin, pero kung hindi, patuloy tayo magkakasala. At ibabaon tayo doon sa sinasabi pong impyerno. Pangalawa, forgiveness has not been secured for us. Yung kapatawaran. Sino dito hindi pa nakakapagpatawad? Taas ang kanang kamay at isuko na Panginoon. Ako lang yatang tumasa. Forgiveness has not been secured for us. Bakit? Kung nananatili ka pa sa kasalanan at may mga bagay na hindi ka pa rin makapagpatawad sa may gumawa sa iyo ng kasalanan, o kaya ikaw naman ay gumawa ng kasalanan, paano magpapatawad ang isang makasalanan? Tingnan niyo po napakahirap na mamuhay sa mundong ito na ikaw ay puno ng pagkakasala. Sabi nga sa Biblia, di ba? Filthy rags. Trapo. Napakarumi. Napakasamang pakinggan. Ang kasalanan ay isa sa mga bagay po na galit ang Diyos. And the promise of salvation is unfulfilled. 'Di ba? Kasi kung ang buhay o yung pagkabuhay ng ating Panginoon ay
Kung hindi dumating ang ating Panginoon at yung kanyang pagkabuhay na magmuli, yung kaligtasan ay magiging useless. Hindi mangyayari yung prophecy ni Isaiah. At ng mga maraming prophets in the Old Testament. Magiging bulaan silang propeta. Kung walang katotohanan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na itong pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon ay dapat nating laging inaalala. May Kristo pala na siyang nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating lahat. Para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Na wala tayo, wala namang sa katiting tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na siya'y namatay doon sa cross 2,000 years ago. Na ang kanyang katawan ay narutay-lutay at ang kanyang dugo ay dumanak para maipakita po sa akin, sa inyo, at sa ating lahat kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. The Romans chapter 4, verse 25 reminds us that Jesus was raised for our justification. Kaya tingnan niyo po sa Romans chapter 4:25. He was delivered over to death. Ano po? Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan. Ano po? And He was raised to life for our justification. Ang tao ay may tatlong ginawa ang Panginoon. We are justified, sanctified, and glorified. Bakit? Kasi mahal ng Diyos ang tao. Kailangan makita po ng tao ang halaga ng ginawa ni Jesus. Ulitin ko lamang po He was delivered over to death, kamatayan. Sinong tao na mag-o-offer ng kanyang sarili para mag-volunteer? O sige, ikaw, dahil ikaw, Kuya Hads, ay makasalanan, ako na lang ang magpapapako doon sa krus para ikaw ay laya na, ako na lang magpapahirap alang-alang sa'yo. Sino makakagawang tao doon? Wala maliban kay Jesus. Diba? Ginawa siyang ransom for men sa ating lahat. But hindi po nagtapos doon. He was raised to life for our justification. Siya lang yung kaisa-isang tao na nanggaling sa mga patay at muling nabuhay. May nabalitaan ba kayo na tao na namatay na tapos biglang nabuhay? At umakyat sa langit? Totoo ba yung pastor? Mga nakakita ba? Opo. Sabi sa Matthew. Diba? Nung siya aakyat na sa langit, nakita niya ng mga apostol. At yun ang magandang testimony. Na sila'y nakakita sa pag-akyat ng ating Panginoon.
doon sa kanilang nakita, ganun nila kasigasig ibinahagi ang mabuting balita ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Doon sila nagkaroon ng tapang na kapag kahit mamatay sila, ay mayroon silang biyaya. Maging itong si Paul, di ba? Hindi siya takot mamatay. Di ba, sabi pa niya doon, di ba? To be in Christ, to die is gain. Di ba? Ang ganda, no? Ganun kaya tayo. To be in Christ, to die is gain. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagdalawang isip. Sabi nga niyan, hindi na nagdalawang isip, para tayo po ay masumpungan. At maibalik muli yung tamang disenyo ng Diyos sa tao at sa Diyos. Kaya lagi dapat nating ilalahanin yun. Hindi lamang sa panahon ng Marso o Abril o Holy Week ang pag-aalala ng pagkabuhay na magmuli. Araw-araw dapat sa buhay po natin. Ito ang maganda. When Jesus was risen from the grave, nung siya'y nabuhay na magmuli, ano ang naging bunga sa mga mananampalataya sa mundong ito? Ang naging resulta. Maganda ba ang naging resulta? Una, the resurrection brings victory and assurance. Pag sinabing pagkabuhay na magmuli is tagumpay ng Panginoon at tagumpay nating lahat. At doon sa tagumpay na yon, may assurance na tayo. Sabihin mo nga, assurance. Ano yung assurance? Sabi dito, our faith stands with meaning. Yung pananampalataya natin, nagkaroon na ngayon ng malalim na kahulugan. Sabi sa Hebreo, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Kailan daw nakatuon? Kanino? Kay Jesus. Tingnan niyo po. Hindi kung kani-kanino, kundi doon sa Diyos na nabuhay na magmuli, na inialay ang kanyang buhay para sa iyo. Diba? Our future is anchored in hope. Yung pag-asa natin ay nakaangkla na doon kanino? Sa ating Diyos. Kasi noon, kung walang resurrection, nabasa natin kanina, walang pag-asa, hopeless. Pero nung ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli mula doon sa libingan, nagkaroon tayo ng assurance. At doon sa pag-asang yon, hindi na tayo pahihirapan pa. Dahil mayroon ng tagapamagitan. Ibo ba? At nanumbalik yung tamang relasyon ng tao sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Dahil alam po natin, yung mga bagay pong yun, kung hindi natin bibigyan ng sense, anong part mo? Anong magiging isa sa magiging tinatawag po natin na pagbubulay-bulay mo sa iyong sarili? Diba?
Our salvation is safely secured in God. Kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, ito yung mga biyaya ng Diyos na hindi ka nagpagod, na wala kang ginawa doon sa kaligtasan. Mauunawaan natin yan kung tayo po ay malalim na sa Panginoon. Kung mayroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. In applications, we do not fear death. Sinong takot mamatay? Diba? Doon sa Bible study ni Kuya Henry, laging pinapaalala ng Kuya Henry, tayo ba ay takot sa pangmatay? Pinapaulit-ulit ni Kuya Henry. Yung kaligtasan. Pag ikaw ba iligtas, takot ka pa bang mamatay? Siyempre sa una, takot ka. Pero pa sino nagsabi, sino gusto mo na? Wala namang ganyanan. Kuya Hans. So kung tingnan po natin, the essence of this, the victory and assurance, meron na tayo agad na pinanghahawakan sa ating Diyos. Kasi huling na buhay at nagkaroon po tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay hindi po sa ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan po natamo natin ay dahil lamang sa ating Diyos na buhay. At yun ang pinakamahalagang nangyari sa buhay po natin. Na may gumawa ng ating kaligtasan. At hindi po tayo yun, kundi ang ating Panginoong Hesus. At siya'y nabuhay na magmuli para iligtas po tayo. Kaya nga doon, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55, sabi po doon, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nasaan ang iyong kamandag, kamatayan? Nasaan ang iyong tagumpay? Diba? Nung ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli, nawala yung kamandag. At umaasa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, kasama tayo doon sa pagkabuhay na magmuli. Amen? Iyon ang ating inaasahan. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, But thanks to be God, He gives us the victory to our Lord Jesus Christ. Kaninong victory? Through Jesus Christ. Kaya sa buhay po natin ngayon, kailangan ang buhay na kasiya-siya sa Diyos. Ang buhay na magbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Diyos na si Jesucristo, na siyang sumasa atin sa ngayon. Dahil yun po ay yung pinakamahalagang gampanin, ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang buhay po natin, tandaan po natin, laging hiram natin yan sa Diyos. Yung pag-akyat ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik ay isa sa mga bagay na hinihintay natin. Na nawa, bawat isa po sa atin ay makasama sa kanyang pagbabalik. Namatay man siya dahil po siya sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Upang lahat po tayo
ay makakamit ng tagumpay ng buhay. Ang mundong ito, alam po natin, maraming problema. Pero sino pinanghahawakan mo, kapatid? Ano ang pinanghahawakan mo ngayon sa pangako ng Diyos? Pinanghahawakan mo ba yung mga mabagay na material na meron ka? Pinanghahawakan mo ba yung kalakasan na meron ka ngayon? Ang sabi sa Biblia, yan daw po ay hindi madadala sa langit. Ang dapat yung panghawakan ay ano? Salita ng Diyos. Ito yun. Ito ang pinakamagandang panghawakan sa buhay natin. Alaman natin, dyan sa krisis sa labas, pagtaas ng fuel, pagtaas ng mga bilihin, di ba ba? Nararanasan natin. Pero, ano ang iyong pagtaas ng pananampalataya sa Diyos? Tumataas ba? O tumataas yung problema mo? Nasaan ka ngayon? Tumataas daw yung high blood. Kailangan na makita natin bilang mga mananampalataya, despite of crisis outside, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Yun lamang, isang katagang yun. Ano mang krisis na nangyayari po sa labas, oo, na-struggle tayo minsan, pero paano mo siya panghahawakan? Paano mo siya madidil? Sino ang kailangan? Lagi natin tandaan na may Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para lahat ng ating mga problema sa buhay, tayo ay mapagaan. Ayaw ng Diyos ng tao ay naghihirap o kaya nagdarahop. Bakit? Kasi pag nagdadarahop ang tao, di ba? Nawawala sa kanya yung bagay na pagtitiwala sa Diyos. Inyo po. Nawawala sa kanya. Bakit nawawala? Dahil sa kasalanan. Nagkakaroon siya ng doubt sa pagkilos ng Panginoon. Kaya yung doubt ay sa ding kasalanan niya na hindi dapat mamayani sa mga tao at maging ganun din sa mga mananampalataya. Mahalaga po. In conclusions, without the resurrection, there is no hope. But when Jesus has risen, our hope stands strong. And overflowing life, purpose, and victory ay nangyayari sa buhay natin. Mahalaga po yun. At tandaan natin, sa panahon lamang alaanin ang buhay ng ating Panginoon. Kundi araw-araw po natin alalahanin na may Diyos na nabuhay upang tayo po ay iligtas sa lahat ng mga tanikala ng kaaway. At tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya lahat po tayo pinalaya na ng Diyos. Palakpakan na natin ang Diyos na buhay sa lahat ng pinalaya ng Diyos sa umagang ito. Sige po, tayo po'y tumayo at manalangin. Purihin na buhay
sa mga sandaling ito. Inanyayahan ko ang worship ministry, ang Resonate team. Awitin po natin itong isang awitin. Napakahalaga at napakaganda. At bulay-bulayin po natin. Alam niyo po kung napakaganda ng awiting ito, kung bubulay-bulayin po natin. Yung how great is our God. How great is your God in your life? Gaano siya kabuti sa'yo? Despite of everything na naranasan mo sa buhay, how God is great in your life. Ito nangyaring ito, na ang buhay ng ating Panginoon ay inalay para sa atin. Is it great? Is it our God is great? Ay napakaganda na minsan alalahanin natin na kapag tayo'y nag-iisa, nakakaranas tayo ng problema sa buhay, awitin natin ito para yung ating spirit ay patuloy na sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Oh, in my heart will sing how great is our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Oh, and my heart will sing how great is our God. Yes, Lord. How great you are, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ang iyong katawan, Panginoon, 2,000 years ago, ay inalay mo, Panginoon, upang kami ay maligtas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay na inaalala po namin araw-araw. Salamat po, Panginoon. Dahil sa muling pagkabuhay mo, Panginoon, nagkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng malalim ng pananampalataya sa iyo. At nagkaroon kami, Panginoon, ng tunay na kaligtasan. Kaya lagi po naming pakatandaan, O Diyos, na may isang Jesus na inalay ang kanyang buhay para ako ay makasama at mapatawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Maging noon, ngayon, at kailanman, Panginoon,
Panginoon, sa aming maraming salamat po. Dakilain ka, purihin ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na sa magang ito, hindi po kami papayag na hindi mo kami pagpapalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, naglayin po namin lagi ang tagumpay at pag-asa na nagmumula sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Diyos na may likha ng langit at lupa. Na pamamay-ari ng lahat sa amin, Panginoon. Kaya wala kaming dapat pagmalaki. Dahil ikaw ang Diyos na pamamay-ari. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng kapurihan, kalawalatian, sa pakikipag-isa ng Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinatagumpay ng Diyos ay magwika ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos!